Okay, good evening po sa lahat at welcome po again sa Friday Bible Study po natin, no? At welcome po sa mga guests tonight, sa mga preachers and pastors. Welcome po at magandang gabi po sa ating lahat. So, in addition po, marahil sa mga nakarang week, nakapag-aralan na po natin ang importansya ng Word of God or ng Scripture. At hayaan niyo po ako na magbigay ng karagdagang pag-aaral or karagdagang idea how much the important yung Word of God sa ating mga Kristiyano. So, meron pong slide dyan. Favor sa technician natin, sa technical natin, maipapop up niya sa screen, nawa, yung slide para meron kayong susundan. At samahan niyo muna akong manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po, Ama, sa paghadya niyo po sa amin sa gabing ito para kayo po ay aming pag-aralan at pag-usapan, Ama. Kayo po ang patuloy manguna sa aming kalagitnaan, Ama, at ikaw po ang magbigay ng dunong at hawakan niyo po ang aming puso at isipan, especially po ako, Ama, ang inyong lingkod na magsasalita. Kahabagan niyo po ako, Ama, at bigyan niyo po ako ng biyaya at hawakan niyo rin po ang aking bibig, ang aking isip, ang aking puso na anuman ang lumabas sa mga ito ay nawa, Lord, ay maging kaayos-ayos, kaya-aya sa inyong harapan, Ama. Patawarin niyo po kami, Ama, sa mga nasasalansang naming kasalanan sa araw-araw o na hindi namin mapigilan, Ama. Lubha po kami humihingi ng kapatawaran sa inyo. At nagpapasalamat po kami, Ama, sa inyong mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. At patuloy po kayong manguna sa aming buhay at sa aming mga gagawin. At maraming salamat po, Ama, sa modernong teknolohiya na ito, Ama, na ito ay nagagamit po namin ng positibo at para sa inyong kalulatian. At ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, Ama, at sa bawat isa, Ama, sa mga kasama ko po rito, sa mga nakikinig sa kanya-kanya nilang tahanan, Ama, o saan man sila naroon, Ama. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, welcome po, no? Gaya ng nasabi ko kanina, pag-aaralan po natin ang importansya po ng Scripture at maari siguro ay na-discuss na ito ng ibang preacher ng mga nauna ng nakarang Friday. But me, hayaan nyo po kung magdagdag ng kaunti sa Word of God, no, tonight. So, samahan niyo po ako na ibuksan ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Kung papakita ng ating technician or technical sa screen yung slide o yung PowerPoint dyan sa screen, tignan nyo po at sundan nyo na lang po para may idea kayo sa format or sa outline natin ngayong gabi. So, sabi dito in 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, sabi rito, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yan po ang ano natin. So, I just wanna give you po a little background or history ng itong 2 Timothy. Especially the chapter 3. Itong 2 Timothy, written by Apostle Paul, actually, ang represent nito is si Timothy, no? Ang the young Timothy or ang kanyang ang batang pastor or ang batang nagmi-mission na kasama ni Timothy. But at that time, when Apostle Paul ay nasa Roma
sinulat ito niya para kay Timothy na nasa Ephesus naman, no? At ang purpose niyan is encourage the young Timothy, a young preacher, no, na in the midst of persecution patuloy po na mag-stand, no, especially dun sa chapter 3, makikita po natin 'yan. At pangalawa, yung leadership guidance. Yung pinakakaloob nitong 2 Timothy po, parang kahit magkalayo po sila, or sa chapter 3, magkalayo po sila, mini-mentor pa rin po ni Apostle Paul si Timothy, no? Para sa pagmi-mission o sa pagpapastor. At doon na rin po winarningan, no, ni Apostle Paul si Timothy sa mga false, no, preacher, no, na nagkalat sa Ephesus or na mga ma-encounter niya. Nakatulad din natin, may mga young preacher tayo or yung mga batang preacher ngayon, talagang importante po na magkaroon po kayo ng mentor na or magano po kayo sa mentoring. Kasi yung mga veteranong pastor natin ay grabe na rin ang mga na gera niyan, na harap na gera niyan, or mga na-encounter na problema, at still ay nariyan po sila at nagpapatuloy. So importante po sa atin yan, at makita din dito ni Timothy, no, na kumbaga parang dapat firm siya, or talagang ano siya, ano ba tawag dito, maalam siya, or energetic dapat siya, or hindi siya dapat nagkakaroon ng doubt or nagkakaroon ng pag-aalinlangan ba, or na sa kabila ng kanyang pagiging bata, na ang kanyang tangang-tangang aral or doktrina or turo ay napakalubhang importante. At gaya ng sinabi sa verse 16 na yung tangan niyang aral, all scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof, and for correction, for instruction in righteousness, no? So, ang team natin dito, may tatlo tayong dito, pag-aaralan, no? Yung authority, inspiration, and transformative power of Scripture. So yan, ihimayin natin yung tatlong aral na yan, at nawa mailatag ko sa inyo ng maayos, no? Doon tayo muna sa sa the inspiration of Scripture, na gaya na sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? Nasabi dito, ang Word of God is He had ang divine origin, or galing mismo sa hininga ng Panginoon. Na sa isang Kristiyano, sa isang tao na gaya ng gaano kaimportante sa atin ang hangin, no? Na nagbibigay sa atin ng hangin para makahinga. Bilang isang Kristiyano, ganun din, or maaring may kumpara natin ito, no? Na ang Scripture or ang Word of God ganun din, nakatulad ng hangin, kung gaano kaimportante sa atin ang hangin. Ganun din natin kailangan. In 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, makikita natin yung divine origin. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Peter chapter 20. Chapter 1 verse 20-21. Sabi dito, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not the old time by the will of man, but, sabi dito, but holy men of God spake as they were moved
by the Holy Ghost. No? Maraming nagsasabi or didebate na ang Biblia raw, ang nagsulat ay tao. Na ang may mga akda nito, tao. Mga apostol. Pero, bagamat tao nga ang sumulat, but maliwanag na sinabi sa 2 Peter na knowing the first that no prophecy of the scripture is any private interpretation. Na hindi katulad to ng ibang libro na ang mismong nag-interpret ay yung sariling, yung human or yung tao o yung depende sa aral niya, kaya niya ito sinulat. Sabi, for the prophecy came not in old time by the will of man. Na kahit naman yung mga prophecy noong unang panahon, ini-interpret ng mga propeta noon, yung mga aral, hindi dahil sa kanila, sa own knowledge nila, kundi galing din sa Panginoon, kaya kung ano yung sinasabi ng mga propeta before. No? But, sabi dito, holy men of God, ito yung mga banal, no? Ito yung mga nagsulat sa Biblia na binigyan ng Panginoon ng inspiration, no, para isulat ito. A holy men of God speak as they are moved by the Holy Ghost. No? Yan. That is the divine authority ng Scripture. Ang authority, no, the authority of God's word is speak with divine authority. In Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Buksan po natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 1. Nawa, may mga Biblia po tayo dyan sa ating mga bahay para mabuklat po natin, no, yung mga hinahanap na bersikulo. Ako kanina, inano ko na, refer ko na to at mahirap din kasi magbuklat-buklat talaga. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, sabi dito, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophet, hath in this last day spoken unto us by his Son, which he hath appointed heir of all things, by whom also he made the world. No? Yung authority na pinanggalingan na maliwanag na ang scripture pala o ang salita ng Diyos, no? Si Jesucristo, no, na nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, the appointed Son of God, no? Nasabi nga sa John, 'di ba? I am the word and the word is sabi nito sa John, kung di ko ma-recall. Pero nabanggit niya doon na siya ang salita at ang salita ay siya, 'di ba? At yan po yung sinasabi na sabi, who at sundry times in diverse manners speak in time past, mula pa sa noon, no? Unto the fathers by the prophet, hath in this last day spoken us, sa hanggang sa atin ngayon, no? Nagsasalita sa atin by his Son, si Jesucristo, no? Whom he hath appointed, heir of all things, by whom also he made the world. No? Yan, makikita po natin na ang scripture ay ang inspiration of scripture, no, or yung sinasabing yung inspired ang ating scripture na mayroong divine origin coming from God and authority coming from God, no, na binigay din sa kanyang anak na si Jesucristo. Second thing, ang scripture natin is also have the power of scriptures in Hebrews chapter 4 verse 12 and 13. Sabi dito sa Hebrews, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and its discerner of thoughts and intents
of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. No? Ito yung power ng scripture. First, sabi dito, living and active, na ang salita ng Diyos from the past and until now at sa hinaharap, aktibo po ito at nabubuhay po ito. No? The reason why yung mga Christian today, no, na naabot pa rin natin yung salita ng Diyos, no? Or yung kanyang mga ang Biblia o ang gospel, because it is manifesting or the evidence na buhay ang salita ng Diyos, especially sa ating mga Christian, no? Especially sa mga elect, or especially sa mga binigyan ng Panginoon ng kaunawaan para maintindihan ang kanyang salita. No? And in discerning and judging convicts and correct, no? Para sa ating mga Kristiyano, ang Word of God or ang Scripture po, katulad din yan ng two edges o mas matalim pa raw sa double blade na espada, no, or mga spear, no? Na ang pagiging talim daw ng Word of God para sa ating mga Christian po ay katulad po ito ng double blade ng mga espada o gulok na sadyang nakakasugat. Ngayon na maaring tayo yung masugatan or maaring yung counter natin ang masugatan. For me, tama po iyon. At marami pong beses napapatunayan po sa buhay ko o sa buhay natin na ganun po ang salita ng Diyos para sa akin. May time po na ang salita ng Diyos nagre-rebuke po sa akin o nagpapaalala sa akin. Pag yung time ako yung nakakalimot or time tayo na nakakalimot, may time na tayo na si segue or nawawalan ng sa landas, yung Word of God, pag nagbasa tayo ng Word of God, ito yung nagpapaalala sa atin na mali yung ginagawa na natin. Ito yung nagpapaalala sa atin na hindi na tama yung kinalakaran natin. No? And second thing, no, na sometimes in every time na we are weak or nasa problema din naman, ito din naman yung comfort natin. No? Napipil nyo po ba yan? Or naranasan nyo po ba yan? Na ang Word of God, kasi yung iba, marami akong nariringgan na ang interpretation nila sa Biblia, sabi nila magulo raw, hindi raw nila maintindihan. No, samot-sari daw, kumbaga parang hindi divided daw, tapos ang gulo-gulo. Pero yun nga, sa mga binibigyan ng kaunawaan at binibigyan ng Diyos kasi ang Biblia, ang katotohanan nito, ang gospel o ang scripture po, isinulat po ito ay para po to sa mga anak ng Diyos. Sa mga those things na binigyan ng kaligtasan, kaunawaan, or mga Kristiyano na follower of Jesus Christ, or yung mga binakwikin po, or yung nagkaroon po ng kapanganakan spiritual po. Na hindi naman natin po, wala po tayong part doon, o hindi po natin, wala tayong naging parte doon, bagkus nangyari na lang po ang panahon na tayo naunawaan natin, nagkaroon tayo ng guilty, na pag nababasa natin to, umiiyak po tayo. At kung nababasa natin to, nasasaktan tayo kasi nga mali yung ginagawa natin. At may panahon na tayo, hinahanap na natin yung katotohanan. And that is the manifesting, or yan yung evidence na you have already life and knowledge to the Word of God, no? Na naiintindihan na natin unti-unti, no? At kumbaga parang yun nga, ang Word of God dapat sa isang Kristiyano, katulad nga ng isang double-edged na sword, no? Tayo minsan na nasusugatan habang ginagamit natin, o tayo rin na nakakasugat, no? At sa ng part naman natin, either na to rebuke us every time we fail, or ito naman din yung nagpapalakas natin
sa tuwing naman tayo ay nangihina. Naalala ko tuloy, no, na maraming Kristiyano na minsan dumadating sa punto na pag nagkakamali sila sa buhay nila o tayo nagkakamali tayo sa buhay natin, at darating din sa punto na minsan nararanasan natin to, na may mga nararanasan tayong persecution o may nararanasan tayong na-encounter tayong problema. Minsan may mga nagtatanong sa akin na ano ito, Kuya Joel, ano ba itong nangyayari na to? Pero minsan inaano ko sa kanila na yung nararanasan natin ngayon, yung nararanasan natin today, ikaw Kristiyano ka, dalawa lang yan. Either na pinapalo ka ng Panginoon, no? Or dahil sa kamalian na ginagawa mo at magalak ka dahil katulad ng mga ama or ng mga magulang, pinapalo ka, itinutuwid ka. Or yung nangyayari sa iyo ngayon, it is a test, no? Na lalo kang makitaan ng Panginoon, na sinusubukan ng Panginoon kung gaano katatag ka talaga or kung gaano ka katibay. Dalawa lang yan. Pagpapalo, no, sa ginawa mong pagkakamali, or tinitignan ka ngayon ng Panginoon, sinusubok ka kung gaano ka katibay at kung gaano ka katatag, no, at yung pagiging yung Kristiyano anak ng Diyos. So importante po talaga na katulad din po ng isang batang paslit, no, pagdating po sa Word of God, dapat ganun po tayo na dapat tayo, yung excited or kumbaga parang namnamin ito, no? Yung power narito, yung authority maliwanag na sinabi dito, and yung purpose ng gospel, bakit tayo meron ito, no? Na katulad ng isang batang paslit na kung gaano kasabik para sa gatas ng kanyang ina. No, naalala ko tuloy ang anak ko, no, pagka iniiwan niya ng mother niya at nagpupunta ng event, naiiwan kaming dalawa. Wala akong magawa kundi aluin siya or alagaan siya, pero iba yung ng mother kasi nagpo-provide ng milk at doon yun ang hinahanap niya. At mahirap pa nito dahil nga ayaw ng formula, gusto niya talaga yung galing mismo sa kanyang ina. Ganun din dapat tayo mga Kristiyano, ang pagkasabik natin sa Word of God. Third thing, no? Isa pa. No? In Isaiah chapter 55 verse 11, bakit nasabi nating living and active, no? And discerning and judging. Sa judging nandun tayo, discerning and judging. Yung living and active, no? Na ibig sabihin na may pinanggalingan, buhay, at yung authority, nariyaan po talaga. In Isaiah chapter 55 verse 11, sabi dito sa Isaiah chapter 55 verse 11, sino yung binigyan niya ng authority? Sino yung living? No? Sino yung may tangan nito? At sino yung word na nagsabi na I am the word? No? And the word, di ba yung ako yung salita? No? Ito in Isaiah chapter 55 verse 11, 55:11. Sabi dito, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. Remember this word, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it. No? Sabi sa Isaiah yon, sa Old Testament yon. In Matthew chapter 5 verse 17 to 19, basahin po natin, sino yung whom I please, no? And sino yung sinugo para bigyan ng buhay ang salita na to, ang kanyang salita. Sino yung binigyan ng authority? Sino yung inappoint?
Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Five 17 to 19. Sabi dito, think not that I am come to destroy the law, no, or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Ang Panginoong Jesucristo po nagsalita nito For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. No? In 19, whosoever therefore shall break one of these least commandment shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. No? Yan yung sinasabi yung scriptural support in Matthew chapter 7 natin na ang living and active or transformative power ng Panginoon, no? Yung scripture na ang Panginoong Jesucristo hindi na parito sa lupa para yung mga naunang panunulat basagin niya. Hindi kundi ito ay ipulfill, no? At naalala ko kung anong verses, ni-recall ko kung anong verses yung sinasabi dito nung when God baptized or when Jesus Christ baptized Jesus Christ, no, ni John the Baptist, no, sabi dito, 'di ba? This is my beloved son in whom I please, no? 'Di ba? Yung sinend out niya, no, ang Panginoong Hesus, no? Anong verse ba 'yon? Yung saan ba natin verse makikita 'yon? Na ito ang kaisa-isa kong anak na kinalulugdan ko. Nagaya ng sinabi ni Isaiah doon sa chapter sa 55, no, na whom I please. Ito yung sinabi ng Panginoon nung sinabi na this is my beloved son to whom I please. Ano? Kaya maliwanag dito na binabanggit dito the living and active or yung transformative power kinanap ni Jesucristo, no, sa pamamagitan ni Jesucristo, at dumating si Jesucristo na hindi sinasabi na not fulfilling the law or basagin yung batas, yung Mosaic law or yung sa Old Testament, kundi i-fulfill ito at nagkaroon ng living and active unto this day. Third thing na makikita natin about the scriptures and the word of God is the sufficiency of scripture, no? Makikita natin 'yan, no? Yung na ang pagiging sufficiente niya, no? Complete and comprehensive, cover all aspects of life, and wisdom and guidance, sufficient for faith and practices. In Psalms chapter 119 verse 130, ang dami natin binubuklat na mga verses, at medyo mahaba na rin at lagpas na rin yata ako sa oras na nakatakda lamang or nakaalat. Psalms 119 verse 130. Sabi dito, at 130. The entrance of thy words, no word, it is the scripture, thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple, no? And wisdom and guidance. Psalms 19 verse 7 and 11. Open your Bible in Psalms 19 verse 7 to 11.
Verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteousness altogether. More to be desired are they than gold, yea, that much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, in keeping of them is a great reward. No? Na yung word of God as a Christian, sinabi rito na mas matamis pa sa honey, mas makinang pa sa ginto, no? Yung righteousness niya, yung word niya, na kung sino man ang nagtatago nito sa mga Kristiyano or umuunawa nito at nag-obey nito, no? Yung nagkakaroon ng great reward dito sa lupa, no? Yung to save our yung buhay natin, yung temporal natin dito sa lupa, no? Na ano tayo, na pe-preserve tayo or nasisave po tayo yung temporal things natin dito sa lupa, no? He had a complete and comprehensive cover all aspects of life. Na ito full pack na po eh. Pag dumating sa pupunto na ikaw, bata ka, kahit yung bata, pag nakakaunawa tayo, yung aral para sa bata, sa pag-aasawa, or sa trabaho, kompleto ito eh. Yung gospel na ibinigay sa atin, yung magandang balita na binigay sa atin, aside na we have an nakaligtasan na gift sa atin, aside from that, yung scripture or yung word of God bilang isang Kristiyano, iniwan dito sa atin ng Panginoong Diyos or inilagay dito siya para magsilbing ilaw natin, para magsilbing guide natin, para magsilbing kung mag-comfort natin na habang inaantay natin siya unto the end, no? Wisdom and guidance sufficient for faith and practices. Na ito, all scripture is given by inspiration of God, profitable by doctrine. Na ibig sabihin, kung ano yung sinabi lang dito, kung ano lang po yung nakalagay dito, at kung ano lang po, hindi na po kayang baguhin. Walang sino man ang kaya po na magbabago ng Biblia para baguhin po yung ginagawa nating practices na yung mga bagong Kristiyano, mga makabagong Kristiyano o modern Christian. No? Na ito, ang Panginoong Diyos, mula sa umpisa, at nung isinulat po ito, meron na pong aral o totoong aral na iniwan ang Panginoon. Na dapat ngayon ito yung sinusundan po natin. At wala pong kailangang mag-stand na sino mang tao or kung sino mang man na magdadagdag po rito. Wala na po. Kaya po, kung may mga makikita po tayo na mga practices, no? Or may makikita po tayo na mga ginagawa ngayon na mga religion po. At hindi po to yun inaaral sa Biblia at wala sa Biblia ay isang malaking question po. Isang malaking question po dahil hindi po natin alam kung ang Panginoong Diyos talaga ay nalulugod sa kanila. No? Ang Panginoong Diyos, sinabi dito sa Biblia kung paano siya sasambahin. Sinabi dito sa Biblia kung anong aral ang kanyang hinabilin at kung anong practices ang kailangan nating gawin. Walang sino man ang natao na kailangan magdagdag dito. It is a sufficient for faith and practices, no? Yung wisdom and guidance nandito na kumpleto na po. Comprehensive and cover in all aspect, no? Fourth thing, sabi dito, the authority of script, ang authority ng scripture, no? Gaya sa 5:17-19 na binasa natin kanina.
Sa 5:17 nakita yung authority is coming from God, no? Mula sa Panginoon. Na it is a supremacy above human tradition, no? Tsaka yung view ni Jesus sa scripture to fulfill the prophecy. No, sabi niya dun sa Matthew, hindi naman ako naparito para sirain ang law. No, think that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy but to fulfill. No? For verily say unto you, till heaven and earth pass, one that on earth, one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. No? Yun yung sinabi ni Jesucristo. Red letter po yan sa Matthew na kung makikita po natin. Na sinabi ng Panginoong Jesucristo mismo sa bibig niya na hindi niya binabangga yung law or yung Mosaic law or yung Old Testament yung mga sinulat ng prophet, kundi ito ipinulpil niya. Kailangan niyang ipulpil. No? Makikita na sa John 10:35 and Galatians chapter 3:8. John 10:35. Ano sabi sa John 10:35? John 10:35. If he called them gods unto whom the word of God came, and be the scripture cannot be broken. No? If he called them God, ito yung mga gods daw na Diyos at unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Sabi dito. Galatians chapter 3 verse 8. Dagdagan natin. Ano sabi sa Galatians chapter 3 verse 8? And the scriptures, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nation be blessed. No? Yan yung supremacy and above all tradition na sinasabi at yung view ni Jesucristo pagdating sa authority of scripture. No? Yung application, yung 15, sabi dito, the application of scripture. Yung hearing and doing obedience to scripture and transformative power. Yung reflecting God's character. Ano ba yung kahalagahan ng gospel o ng salita ng Diyos para sa ating buhay? No? Yung pag-obey natin sa scripture. Kasi, yun ang evidence and manifestation that we have a life or we have a knowledge on knowing these things no? Kasi kung ikaw i-claim mo na you are Kristiyano ka, pero ang malayo sa yung reflection mo, malayo sa pinakikita mo, no? Yung hindi mo sinasabuhay, that is a questionable to you, no? Na para sa akin, dapat nagre-response tayo. Kung nauunawaan natin ang salita ng Diyos at nababasa natin, at kung totoong nauunawaan natin, dapat may pag-obey tayo. Dapat, pag once na marinig natin to, nagkakaroon man tayo ng pagkakasala o minsan hindi natin na-perfect sundin. Pero nandun yung guilty or yung struggleness natin na kumawala sa sistemang iyon. Pero yung ikaw parang baliwala sa sabihin mo sa bibig na you are Christian, pero at nagbabasa ka ng Biblia. Pero hindi mo naman inaaral o hindi mo naman sinasabuhay ang laman nito. That is a question. Malaking question po iyon. No? At ang scripture, no, is reflecting God's character, no? Na tayo noon, yung pagiging nature natin na ganito, no, na depraved, no? Once na makabasa tayo na ito pala ang gusto ng Panginoon, nagre-reflect ngayon sa buhay natin. Kaya
Minsan masasabi natin yung family na yan o yung tao na yan, kakaiba yung tao na yan. Nagiging iba ka, no? Pagdating sa society or sa grupo, na ikaw dating ganito ka, once na you became a Christian, once you became, kumbaga, na-convert ka or nagkaroon ka ng damdamin, no? Na iwasan na ang mga kasalanan at nagkaroon ka ng pananabik para pag-aralan ng salita ng Diyos, and then sa buhay mo, iba na yung tingin sa'yo ng tao eh. Nagkakaroon ng positive sa'yo ang tao, yung mga tao na, ikaw, ito kakaiba tong tao na to. Na ito'y kakaiba tong pamilya na to. Makikita mo na, itong pamilya na to, kahit na napakasimple lang nila, pero yung buhay nila, makikita mo sa kanila na yung Diyos sa buhay nila. Sa gayon, yung pamilya natin naliligtas sa anuman. At ikaw din. Yung buong sambahayan naliligtas. No? And that is the power of Scripture and the Word of God. Na importante sa ating mga tao talaga at especially sa ating mga Kristiyano. No? In conclusion, sabi dito, ang scriptural role daw is the foundation of faith and life. And it is a personal response na i-read natin, mag-meditate tayo at mag-obey. No? Sabi dito, foundation for faith and life. Na tayo, binigyan tayo ng pananampalataya ng Panginoon, ng kaunawaan, binigyan tayo ng pananampalataya, at ito yung magpapalakas sa pananampalataya natin. Na habang binabasa natin to, lumalakas tayo at nagkakaroon tayo ng malalim na pananampalataya sa Panginoon. No? Na ito yung nagiging pundasyon para sa buhay natin at sa pananampalataya natin. Ang second thing, yung response naman natin once we found out the Word of God and the Scriptures of God, no? Yung i-meditate natin at sundin po natin. No? In Psalms 119, 105, napakaganda na sinabi dito sa Psalms 119, verse 105. No, makikita yan sa slide natin. Kung na-click ang slide or ang natin na ang gospel o ang word of God, because aside from he had an authority or he had an divine na pinanggalingan or origin, para sa ating mga Kristiyano, ang word of God po ihalintulad natin, no? Katulad ng gatas na pananabik or no sa pagiging in 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? Ito yung nagsisilbing ilawan ko sa paa ko at yung ilaw pa doon sa dadaanan ko. Nasubukan niyo bang maglakad sa gabi? No? Di ba may mga time na pagka mag-ilaw tayo sa gabi or ipa-flashlight natin, yung nilalakaran lang natin, yung step lang natin. Pero sa sobrang dilim, hindi natin nakikita yung hinaharap, yung kung saan tayo papunta, na kailangan pang ilawan natin or makita. Pero sabi dito, thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Lamp unto my feet and light unto my path. Ibig sabihin nun, ang Panginoon, ang Word of God, advance na niyang iniilawan yung dadaanan mo. Maliwanag na yung dinadaanan mo. No? Hindi lang siya dahil doon ka lang iilawan sa kinakatayuan mo, kundi sa the way kung saan ka papunta, naiilawan na or nabibigyan ng ilaw. Nasa buhay natin, pag ito sinabuhay natin or inobey natin ang Word of God, grabe yung impact sa buhay natin. No? Grabe yung, kumbaga parang pagbabago na makikita sa sarili natin o sa buhay natin. Tandaan natin, no? Ang scripture po, he had an inspiration and divine origin. He had the power, sufficiency, ang scripture. He had an authority, no? Yan po yung characteristic ng scripture sa atin. Now,
Binigay po iyan din, yung sulat na yan, yung sa 2 Timothy, yung key verse natin kanina, 2 Timothy kay ni Apostle Paul kay 2 Timothy. Sa atin bilang isang preacher din po, may instances po na tayo po maihiwalay tayo as a young preacher sa mga sinasandigan natin like ng mga veteran or mga senior pastor natin, or in times na they are not able to take over, or para andito tayong mga preacher, binigyan ni Apostle Paul ng encourage sa Timothy para magpatuloy sa mga ginagawa natin. Na hindi dapat siya mahinto na even na nasa Rome si Apostle Peter. I think at that time siguro si Apostle Peter nakakulong. Magpatuloy si Timothy, a young preacher, sa kabila ng persecution, make it done or gawin pa rin niya yung dapat niyang gawin as a pastor or sa preacher. Na ganyan din po tayo ngayon. Time will come if our mga senior pastor or mga veteran pastor natin, they are not able, tayo po ang hahalili to stand, na pumront or magbigay ng aral gaya ng Timothy. Yan yung inspiration na binigay ni Apostle Paul kay Timothy. At sa ating mga Kristiyano, yung importansya po ng Biblia. Binigyan tayo ng buhay. Sabi sa Biblia, sabi ito, it is a living and powerful, na ang scripture, katulad din ng hangin yan, na kung gaano natin kaimportante ang hangin sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano, ganun din kaimportante ang Word of God. Na liligtas tayo dito sa kapahamakan sa temporal natin Yung pagkakaroon ng unawa dito, it is an evidence that we are live, na nagbuhay tayo sa espiritu, na meron tayong kaligtasan na nag-aantay doon sa eternal. And aside from that, yung pagsunod naman dito, naliligtas din naman tayo dito sa lupa. Dobling kaligtasan ang natatanggap natin At yun ang mahalaga po, na bilang isang Kristiyano, nasan ka? Nasan tayo? Tayo lang ba ay yung simpleng nagbasa, simpleng wala lang, binuksan ng Bible, binasa, tapos na? Ganon lang ba? Or nasan tayo? Na tayo ba every time na binabasa natin to, na para ba tayong mga katulad ng mga baby na sabik sa belly ng ina, ay sa gatas ng ina, panabikan natin. Maraming salamat po, and to God be the glory. Nawa hindi po kayo nainip at medyo napatagal po ang ating preaching, at mahirap po kasi i-emphasize po talaga kung hindi tayo mag-google ng maraming oras. And for question and answer po, nariyan po sila Elder Brother B at ang mga preachers po natin. Kaya pong sagutin about the scripture po. At maraming salamat po, and to God be the glory, and have a good night po. Thank you so much po.